Whether I live or die, I belong to Christ. Nakadaiyang atong kasinatian, siguro kung atong tanawon ang atong mga kagahapon, anaa ang mga pagsulay sa kinabuhi. Pero kung atong tanawon karon, dili siguro makaing kita nga wala na ang mga pagsulay sa kinabuhi. But the point is, we are still here and survive. We continue to live. Sa kalahom o sa mga bugat o mga nadesperado kita sa kinabuhi, but if we try to look back and examine, and now, kung ato ang itanaw ito kinabuhi, doon na bagyo po di ay mga kalipay. Nga diha sa itong mga kalisdanan, kita nagmalahutayon. Ug mao ka na nga itong Ebanghelyo karon, nga ito ang gikutlo from Matthew chapter 11, 28 to 30. Sa mga nagsunod nato online, makaingon kita usab diya sa itong kinabuhi, mga pagsulay, nga naagyod. Apan lagi, we continue to live and survive. Si Jesus nagsaad ka nato, nga moduol kita kaniya, ug ihalad nato ang atuang mga kasakit ngadto kaniya. Ihalad nato sa Dios, turn to Jesus, ug ihalad ang mga problema sa kinabuhi. Salig sa iyang saad, ug puyo diha siyang kahayag sa gugma. Mao kana ang atuang pagbasa karon. Gani ang atuang salmo, midungaw ang Dios gikan sa langit. Nakig-uban o dunay tema, Emmanuel, nakig-uban ang Dios. Umidungaw ang Dios. Nagtanaw siya. Nakakita siya sa atong mga kasakitan. Unya ang iyang saad, tabangan, papahulayon ko kamo. Kaya ang yugo nga iyang ihatag, gaan. Meaning, ana ang mga pagsulay sa kinabuhi. Apan sa iyaha nga gugma o pagtabang, we survive. And we will survive. Kung unsa man ang mga problema diha sa kinabuhi. Again, turn to Jesus and offer everything to Him. And remember always that promise nga siya magpagaan kanato. With me, and let us pray. When my soul is troubled, give me rest, O God. When I lie awake at night, remind me of your promise. When I despair over the future, give me faith in your love and in your power to save me. May I always be yoked to you. Amen. And remember, whether we live or die, we belong to Christ. Palihog sa pagtindog.